nila kung nanggaling yung mga kine-question account na sinasabing fake. Well, makikita po natin dito na si Senate President ay tinitingnan ang chain of custody ng dokumento, kung sino po ang pwede at some point in time to have possessed o nahawakan po ang mga dokumentong ito. So dito, kaya maalala nyo, pinaliwanag niya, sabi niya, huwag kayo magtaka sa aking paraan ng pagtatanong. Gusto ko lamang malaman at mapakita at what point at kung sino ang mga humawak sa mga dokumentong ito. Mahirap po tayo mag-conclude. September 01, 2010. And coincidence lang ba na yung audit sa tingin nyo ay nangyari na September 2010 and November 2010. Kung sakaling sa BSP or AMLA kagaling yung signature card, anong implication nito at anong impact sa impeachment trial? Kung sa impact, no, sa impeachment trial, as we can see, it's causing delay. Dahil nga, kailangan pang hanapin kung saan nanggaling itong leaked documents from PS Bank. But in terms of the merits, para sa amin, wala naman ito ipinagkaiba. Kasi, unang-una yung bank account na, for us, irrelevant dapat ito dahil sa nakikita namin sa complaint, wala naman ito doon sa 2.2 or 2.3 at nakalagay ito doon sa 2.4 na, yung tinanggal na ill-gotten wealth. Pero, ganun pa man, handa na kasi kami noong umpisa pa lang nasagutin yung mga issues tungkol sa SALN. Kaya dapat itong issue rin ng fake bank documents or leaked bank documents ay hindi makaka-apekto doon sa paghahanda namin sa pag-defend doon sa merits ng kaso. Additional na kasagutan, pagdagdag doon. Yung sinabi mong September, yung naka-attach doon sa application for subpoena, no? Na record. Siguro, kailangan natin tingnan at tutukan ang mga susunod na mangyayari. Dahil maalala nyo, may katanungan si Senate President, sabi niya, meron bang report ito? O may acknowledgement receipt ba ito? Maalala nyo, sinabi ng President ng PS Bank, sabi niya, na-recall ko na merong katanungan ukol sa signature card na sinasabi yung politically exposed person na wala daw yung indication na yon. So kailangan siguro yan susugan natin at bantayan natin. Baka nga yung conclusion mo ay tama. Sa ngayon kasi mahirap mag-conclude dahil patuloy pa ang pagtatanong. Ngayon naman, yung impact nito mga tanong na ito doon sa impeachment trial. Sa tingin po namin ay malaking impact nito. Dahil po kung matatandaan nyo, sinasabi ng prosecution, sinasabi nila, wala yan, wala exclusionary rule. Kahit po saan nang galing yan. Dahil naman galing sa private person yan Ang sinasabi po namin, hindi, because this was against the right to privacy and this is protected also by the Constitution in violation of the fruit of the poisonous tree. Pero po kung ito'y mapapatunayan na may kamay po sila dito, ay makikita po natin na may kamay na ang pamahalaan. Kung ganun po yun, babaksak po yung clearly sa exclusionary rule. Wala na pong paliliwanag ang prosecution. Students as well as wala na magagawa in two separate protests called on the Chief Justice to disclose his bank Matanong mo yung mga students ng Mr. CJ, instead na Mr. CJ. Well, alam niyo po, pinagalang po natin lagi ang pananaw ng mga kasama natin sapagkat yan po kanilang prerogative. Ngunit malinaw naman po ang naging posisyon namin dito, simulat sa pool, na ilalabas po o ilalahad, ilalatag natin ang ating mga ebidensya, kasama na po kung ano paman ang patungkol dito sa mga bank accounts sa Chief Justice Corona sa tamang panahon at tamang paraan. Sapagkat kami po talaga ay naniniwala na dito po sa prosesong ito, hindi po dapat natin minamadali sapagkat unang-una po, hindi pa ho tapos ang prosecution sa paglatag po nila ng kanilang ebidensya o kung meron man. Kaya pagkatapos po nila na magpakita ho ng kaso nila sa impeachment court, doon naman po darating ang panahon namin sa depensa na magbigay naman ng aming pagpapaliwanag. So doon po sa pagkanta nila, sana naman po hindi ito nakadulot doon sa pag-ulan ngayon. But anyway, nilirespeto po natin yan. Ngunit sana po humihingi po kami na konti pang paumanhin at konti pang panahon
para po dumating naman ang pagkakataon namin magpaliwanag sa kanila at sana naman po pagdating ng panahon na yon ay pakinggan din po nila kami. At karagdagan po doon, that is their exercise of their right to free expression. Gusto po nila ilahad ang kanilang nararamdaman. In the same manner na may iba pong grupo na sumusuporta kay Chief Justice, na kailangan galangin din natin ang karapatan nila to express themselves. This is a free country. This is a democracy. So galangin po natin yung mga ekspresyon na ganyan dahil po inaasahan naman natin na hindi lahat ay naniniwala sa isang posisyon. Sa pangapanahon nga ito, samot-sari na po ang mga opinion ng mga marami. Kung pwede ko lang dagdagan, siguro sa isang malayang bansa katulad natin, ini-encourage natin yung mga ganitong diskurso. Sapagkat dito lamang sa mga ganitong diskurso, sa iba't ibang antas sa pamayanan, na magkakaroon talaga tayo ng isang maliwanag ng pananaw upang lahat ng mga issues na tinatalakay dito sa impeachment court ay talagang mahihimay natin. Sapagkat kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo makikipag-usap tungkol sa mga issues, hindi magiging pantay, no? At hindi makikita yung dalawang panig. So we encourage that as long as nandun pa rin po ang respeto, nandun pa rin po yung mga issues at hindi po nagiging personal, we encourage that.